Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, nandito na nga tayo sa Kitabul Muamalat. Alhamdulillah. So yung unang bahagi nito, yung tungkol sa buyo, pagbebenta at pagtitinda o pagbili. Natalakay na natin yung unang usapin, yung kahulugan ng pagbenta at anong hatol dito. Ganyan din yung mga arkan nito. Kasi lahat ng mga gawain sa Islam ay merong arkan para matukoy kung ito ba ay nagagawa ng tama. Ang pinagkaiba ng arkan sa syurut, ang syurut mauuna at dapat nananatili ang syurut na yon habang ginagawa yung gawaing pagsamba. Kasi kapag mawala yung syurut, baga maapektuhan din ito ang gawaing pagsamba. Liban na lamang sa tukoy na maaring katanggap-tanggap pa rin ito. Halimbawa, sa sala, nagsimula ka magsala, 1 minuto na lang mag-aasar na at nagduhor ka. Nasimulan mo yung sala ng duhur, oras ng duhur, pero habang nagduduhur ka, pagatlong raka ay nabot ka na ng asar, adan ng asar. Inshallah sa ganung pagkakataon, ninabutan mo pa rin ang sala sa tamang oras nito. Pero kapag nagkamali ka sa ibang mga kondisyon, hindi ka nakaharap sa kibla, ulitin mo ang sala. Nagsala ka walang wudu, kahit nakalimutan mo, ulitin mo ang sala. Nagsala ka, nakita pala yung tuhod mo, kahit nakalimutan mo, ulitin mo ang sala. Lahat ng syurut na yun ay, kumbaga, kapag kulang, hindi mo pwedeng simulan. At kapag sinimulan mo na, nagpapatuloy ka, di ba, tapos nawala, ganun din, ulitin mo ang sala. O ayusin mo yung kalagayan mo. Ayusin mo, halimbawa, natanggal yung yung malong mo na laglag, hindi balik mo. Kung hindi naman tumagal na nawala siya, ibalik mo, insyaAllah, kung hindi naman sinasadya. So ngayon, insyaAllah, al-mas'alatu thalitha, ang pangatlong usapin, al-ashhadu al-bay'. Ang mga, al-ishhad pala, al-ishhadu al-bay'i. Ang pagsaksi sa pagbebenta o pagtitinda at pagbili. Ngayon nga, sa pagbebenta at pagbili, so meron silang pinagkakasunduan na ibebenta yung nagbebenta at kung magkano ang ibabayad ng bumibili. At syempre doon sa mga arkan, sa sinabi meron itong 3 arkan. Yung akid, yung dalawa na nagtatransak, yung bumibili at nagbebenta. Yung makudun alihi, ano ba yung binibenta o binibili, at yung siga ng kanilang pagbenta o pagbili. At maaari nga na verbal ang kanilang pagbili. O maaring hindi ito verbal, wala silang sinabi, pero nagkasundo sila, posible pa rin na tama ang pagbenta. Kasi halimbawa, pupunta ka sa tindahan, tinuro mo lang. Tapos sabi nung nagbebenta, 5 piso, binigyan mo yung 5 piso, o inabot sa iyo yung binibili mo, tapos umokay ka na, okay, umalis ka na, kompleto pa rin ang pagbebenta, inshallah. Pero syempre, meron ding mangyayari na may tuturing yun na actually na verbal, yung lafdiyan na ijab o pag-aalok doon sa siga. Kasi may ijab at kubul doon sa siga, di ba? Yung kontrata, hindi ko pala ito nabanggit nung nakaraan. Kontrata o ano pa ba? Resibo. Maaring sa ganoong paraan ay nagkaroon kayo ng siga ng pagbenta. Kasi nando sa resibo, actually, yung mga bagay-bagay na natutukoy sa arkan. Sino nagbenta, sinong bumili, anong binenta, ano yung mga kondisyon sa pagbebenta, meron ba itong warranty, at iba't iba pa. Resibo, kontrata, yun, maaring mapapaloob yun doon sa siga. Na written ito, pero syempre dahil naglalaman ito ng mga salita, so maaaring mapapaloob siya doon. Ngayon doon sa ishhad, yung pagpapasaksi sa pagbebenta o pagbili, yung
Buti nabanggit natin yung kontrata. Kasi kapag mayroong mga kontrata, o kumbaga sa legal na term, bukod sa kontrata, may tinatawag na yung deed of sale, halimbawa. So sa deed of sale, tukoy kung sino yung buyer at kung sino yung seller. Ano yung binibenta? Ano yung mga properties ng binibenta na yun, katangian ng binibenta. Tapos meron dong sa baba mga witnesses, provision para sa witnesses, napipirma sila na ganun nga nangyari ang pagbebenta at pagbili. At notaryuhan yun ng isang abogado. Ng notaryo na yun, ang purpose nun, irerehistro siya dun sa Registry of Deeds. So meron ng record ng gobyerno na nagkaroon kayo ng bentahan. Nagkaroon kayo ng bentahan. Lalong-lalo na sa mga pagbebenta ng lalaking halaga ng mga properties, lupa, bahay, mga mamahalin na mga sasakyan at iba pa. So maaring magkakaroon ng ishhad, pagpapasaksi doon. Pero kung maliliit na mga transaction, muli sample lang natin uli si Rashid. Malalim inisip ni Rashid eh. Ba't wala yung kambal mo, hindi pa babalik? Inanay mo nandyan. So, halimbawa si Rashid, di ba? So, nalaman niya ngayon, meron palang ishhad. So, ngayon pupunta siya doon sa tindahan. Ismael, samahan mo nga ako. Kasi gagawin kita witness, bibili ako ng kape. So, al-ishhadu al-albay'i mustahabun, walaysa biwajibin. So, ito yung unang binanggit. Ito ay mustahab. Kanais-nais lang ito, pero hindi ito obligado. Hindi ito obligado. Kanais-nais lang. Pero syempre, kung yung mga katransaksyon mo, katulad ni Manong, manigurado ka na. Kumuha ka na palagi ng witness. Si Manong kasi problema sa kanya, hindi siya naglilista. Hindi natin siya pinagbibintangan na nanlalamang siya o nandurugas. Pero hindi siya naglilista, bandang huli, makakalimutan niyo yung pinag-usapan niyo, wala na. Magtatalo pa kayo sa ano man yung bagay na yun. Di magkaroon kayo ng witness. Witness o kasulatan. Kaya nga ako, pag meron akong babayad sa kanya, lalo na nung binabayaran ko pa yung lupa ko, binayaran ko siya, halos 400,000 yun. May resibo lahat yun. Hindi ako pumapayag na lilipas yung araw na wala akong resibo. Kukulitin ko talaga siya. Kaya nga yung ibang brother dito, may nag-PM sa akin, bumibili na rin daw siya kay Manong ng resibo, ng lupa. Sabi ko, wag kang, kailangan may resibo. Hindi ko na nga lang masabi pa sa kanya na kasi hindi pa siya nag-reply din doon sa sinabi ko sa kanya na dapat may resibo. Sasabihin ko sana sa kanya, dapat may resibo. Tapos kung ano man yung physical na kopya ng resibo, ipabigay mo sa akin. Ako magtatabi para sa kanya dito. Nang sa gayon, hindi lang online yung resibo. Na meron talagang kopya. Tapos, ganoon din, pag may babayaran ako sa kanya, nabibili ako materyales sa kanya, GCash. Kasi hindi naman siya nag-i-issue ng resibo eh. Bumili ako sa kanyang kahoy, bumili akong bakal, wala naman siya resibo eh. O GCash, yung binabayad ko sa kanya. Tapos sa GCash, nakalagay talaga doon. Ganitong klase ng bakal, ganitong klase ilang piraso, para malinaw. So, yung layunin dito sa ishhad, yun nga, pagiging malinaw din ng pagbebenta at pagbili, inshallah. Hindi dahil sa wala tayong tiwala. Nililinaw lang natin ito kasi baka sasabihin ng tao, ba't kailangan pa ng ganyan? Ba't kailangan pa resibo? Ba't kailangan pa ng witness? Ba't wala ka bang tiwala sa akin? Muslim naman ako eh. Muslim naman tayong dalawa. Ba't kailangan pa yan? Hindi eh. Pwede. Kaya nga sabi ni Allah, wa ashhidu idha tabayatum. Magpasaksi kayo kapag kayo ay nagbentahan o nagbilihan sa isa't isa. Magkaroon ng witness. So dito pa lang, the fact na sinabi ni Allah na pwede, di pwede. Hindi naman sinabing haram. So kahit pa sasabihin niya, hindi na kailangan niya, Muslim naman tayo eh. Sasabihin pa niya, kung medyo may edad pa yung kausap natin, sabi niya, meron naman tayong palabra de honor. Alam niyo yung palabra de honor, word of honor. Walang ganun. Hindi sa wala akong tiwala sa pagmumukha mo. Kailangan ng malinaw. Dapat nasasanay ang tao doon. Na hindi yung, kumbaga,
papitik-pitik lang yung mga ano niya, yung pakikipag-usap niya sa tao. Dapat lahat formal. Dapat lahat formal para malinaw at mapanatag ang bawat isa. Na kung meron mang hindi pagkakaunawaan bandang huli, di merong babalikan, merong patunay na nagkaroon ng ganitong transaksyon. At kasi maaring may mag-aangkin, di ba? Sabi niyo, may utang ka pa sa akin, may kulang ka pa. O nung patunay mo na may kulang pa ako, kung may patunay ako na kumpleto na ako, bayad na ako sa iyo. O di ikaw ang nasa tama, inshallah. Ngayon, dami niya sinasabi, si Manong halimbawa, si ganito may kulang pa, si ganyan. Ipatunayan niya rin. Although naniniwala ako na yung sinasabi niya nandugas sa kanya, mandurugas nga, kasi kita naman sa ugali eh. Pero siya naman, hindi niya rin mapapatunayan kahit saan na dinugas siya o hindi pa kumpleto yung bayad sa kanya. Hindi ko alam, hindi siya natututo eh. 6 na taon na kami magkasama. Parang hindi siya natututo sa mga bagay-bagay. So dapat kung siya hindi siya matututo, tayo matuto tayo sa pagkakamali niya. So ito tayo ngayon. Tinutupad natin ang pagbili at pagbenta, alhamdulillah, ayon sa Quran at sa Sunnah. Sige nga, wa ashhidu ila tabayatum. Sumaksi kayo o magkaroon kayo ng saksi, magpasaksi kayo, kumuha kayo ng witness kapag kayo ay nagbentahan o nagbilihan. Siyempre, hindi naman ito wajib, ito ay sunnah. At ito ay siyempre, kinakailangan doon sa mga malalaking mga halaga. Hindi ito para sa maliliit na halaga lang. Kung kape lang, asukal. So meron pang isang sinabi si Allah sa yung aya kanina na Suratul Baqarah verse 282. Tapos doon sa isa pang aya na yun nga, Fa'amara Allah Ta'ala bil ishhadi and dalbi. So dito, actually pautos nga yung pautos yung pagsabi ni Allah, ashhidu, sumaksi kayo. Pero syempre, although pautos yung sinabi dito ni Allah, sabi ng mga scholar, hindi ito nangangahulugan na ito ay wajib. Ito ay mangangahulugan lamang na mustahab. Gayru anna hadal amru lil istihbab. So ang aya pautos. Pero ang kahulugan nito ay hindi pautos na wajib, pagkos ay para sa pagiging sunnah nito. Na yung karagdagang dalil nga dun muli sa Suratul Baqarah verse 283. Sinabi ni Allah, fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatahu. At kung kayo nga ay panatag sa isa't isa, ibig sabihin, alam nyo na hindi naman ninyo lolokohin ang isa't isa, so pwedeng, kumbaga, ibigay na ninyo ang pagkakatiwala doon sa pinagkakatiwalaan ninyo. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan mo yung binibilhan mo na ibibigay sa iyo yung binibili mo, di bayaran mo na. Pinagkakatiwalaan mo, nababayaran ka nung bumibili sa iyo, di bigay mo na yung kanyang binibili. So, ganun din. So, sa ganitong pagkakataon, parehong pinahintulutan ito ni Allah. Parehong pinahintulutan na magkaroon ng witness at parehong pinahintulutan na magkapalitan kayo ng amana, pero this time applicable ito sa pagbebenta at pagbili. So, ibig sabihin, pwede rin pala na wala ng witness. Padalla ala annal amra innama huwa amru irsyadin. So, ang dalawa na ito, kapag nireconcile, ang kalalabasan nito, ang dalawang ito ay parehong dalil ng utos ni Allah na magkaroon ng witness sa pagbenta ay bilang amru irsyad, bilang pagpapabatid ng isang gabay ni Allah kung paanong magbebentahan. Litawthiki wal maslaha. Para sa, kumbaga, tawthik, pagpapatibay ng pagbebenta, yung purpose ng witness, siya yung sasaksi na nagkaroon talaga ng pagbebenta, na mapagtibay ang pagbebenta. At gayon din maslaha para sa kaayusan o pakinabang. Na nga kung merong magiging hindi pagkakaunawaan bandang huli, merong witness. Sasabihin niya na saksihan ko na nagbayad siya.
At nasaksihan ko ng pinangako mong ganito na babayaran niya ay ang ganitong bagay, hindi yung sinasabi mo ngayon. Siyempre, mas mainam o pinakamainam kung meron pang kasulatan. Kung merong kasulatan. At meron isang hadith mula kay Ammara bin Khuzaimah. Iniulat ito ni Imam Ahmad at Abu Dawud. So sabi, inna ammahu haddathahu. So binanggit daw ng kanyang uncle sa kanya, wa huwa min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung uncle niya kabilang sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu alaihi salatu wassalam ibta'a farasan min Arabi. So minsan daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bumili ng kabayo mula sa isang Arabi. Ngayon lalagay natin ito sa konteksto. Yung Arabi na tinutukoy dito kapag nababanggit ito sa Quran o Hadith, ang tinutukoy sa Arabi, lahat naman sila Arabo, di ba? Kapag sinabing Arabi, yung Badu, yung taong disyerto. Yung Badu, yung taong disyerto. Halimbawa yung aya, Al-Arabiyu asyaddu kufra wa nifaqa. Al-Arabiyu asyaddu kufra wa nifaqa. Ang mga Arabi daw, ang mga taong disyerto, ang pinakamatindi sa kufur at nifaq. Siyempre, kumbaga, yung ilan sa kanila, hindi yung lahat, hindi lahat-lahat sila. Yun yung konteksto ng Arabi, hindi yung Arabo na lahat sila, kumbaga. Tinutukoy kapag Arabi, yung taong disyerto. Wastatba'ahu liyakbida thamana farasihi. So bumili raw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kabayo sa isang taong disyerto. Pero hiniling ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumbaga sumama sa kanya para ibigay niya ang halaga ng kabayo na yon. Kumbaga nung nagkita sila, hindi pa niya hawak yung pera. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumama ka sa akin, babayaran kita. Fa'asra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa abta'al Arabi. Pero habang naglalakad na sila, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi mabilis talaga siya maglakad. Pero yung Arabo, yung Badu, yung taong disyerto, mabagal maglakad. Mabagal maglakad. Watafakar rijalu yata'arraduna lil Arabi falyasumunahu bil fars. At kumbaga habang naglalakad sila, sa sobrang bagal ng Arabo, naiwan na siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na di ba? Na maglakad. May mga lalaki na nakakita dun sa taong disyerto. At inalok naman nila yung taong disyerto na yun na sila naman ang bibili ng kabayo. Kasi hindi naman nila alam, nakasama pala yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi nila alam na bibilihin na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kabayo. Wayasumunahu bil faras wa hum la yash'aruna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibta'ahu. Na hindi nila nalalaman na binili na pala ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na yasumunahu, at yung kahulugan ng sinasabi dito na yasumunahu bil faras, yatlubuna shira'ahu minhu. Gusto nilang bilhin ito mula sa kanya. At ang paliwanag dito, wa wajhud dalala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara al faras min al Arabi. Binili na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa taong disyerto. Walam yakun bainahuma bayyina. Pero sa pagitan nilang dalawa ay walang patunay. Na nagkasundo na silang dalawa, na binili na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bayad. Yun nga lang, nabili na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kabayo. Yun nga lang, hindi pa niya nabibigay yung bayad. Kukunin pa niya, diba, sa bahay niya kukunin, kaya pinapasama niya doon yung taong disyerto. Pero all the while, sa lahat ng panahon na yun, hawak-hawak ng taong disyerto pa rin yung kabayo. Nasa kanya pa rin. Hindi ito inangkin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kanat wajibatun fil bai'i
lam yashtari nabi sallallahu alaihi wasallam illa ba'dal ishhad. Sa itong hadith na ito ay dalil na hindi wajib ang pagpapasaksi. Kasi kung wajib daw ang ishhad sa pagbebenta o pagbili, ay hindi bumili si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa Arabo na yun o taong disyerto na yun ng kabayo. Liban na lamang na meron munang sasaksi. Pero wala ngang saksi. Dalawa lang silang nag-usap nun eh. At nung naglalakad na sila, nauna si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, wala nga nakakaalam sa mga tao na nabili na pala yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung meron sana na witness, halimbawa, di ba? O, pwede nilang ano yun, pwede niyang sasabihin, ay hindi, binili na yan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yatabayauna fi asrihi sallallahu alaihi wasallam fil aswaq. At ganyan din yung mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagbebentahan sila at nagtitinda, nagbibilihan. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga pamilihan, sa mga palengke, walam yunkal anhu annahu amarahum bil ishhad. At walang naiulat kahit kailan mula sa kanya, ninutusan niya sila na magkaroon ng saksi palagi. Wala nukila anhum fi'luhu. At wala ring naiulat na ginawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na palagi siyang nagpapasaksi sa kanyang pagbebenta at pagbili. Kasama na nga doon yung inulat na hadith kanina ni Imam Ahmad. So hindi na nabanggit dito yung kinahinatnan nung ano na yon, yung hadith na yon. Pero hanapin ko rin inshallah para malaman natin kung ano ba yung kinahinatnan nung nangyari doon. At yun nga, wali anna syira wal bay' min al-umuri allati tukthiru bainan nasi fil aswaqi fi hayatihim al-yawmiyah. At dahil ang pagbebenta at pagbili ay kabilang sa mga bagay na madalas nangyayari sa mga tao, sa mga pamilihan, sa kanilang pang-araw-araw na buhay, falaw ashhidu ala kulli shay, kung magkakaroon man ng pagsaksi sa lahat ng bagay, laadda ilal haraji wal masyakka. Magkakaroon o magdudulot ito ng paghihirap. O mahihirapan tayong lahat. Bibili na lang kape si Rashid, kailangan pa niya ng witness, sasama pa niya si Ismail. O, bumaba na si Rashid, nakuha na niya, kopi ko, blanca. Ay, nakalimutan ko yung buns. Aakyat siya doon. Wala na si Ismail, umuwi na. O, bababa si Rashid. Bro Isa, samahan mo ko, kailangan mo mag-witness, bibila ko buns. Baka masipa ka na. Abala, di ba? Hindi lang yung sarili ng bumibili yung inaabala niya. Pati yung ibang tao na mag-witness para sa kanyang pagbili. So, yun ang wisdom kung bakit, syempre mula sa mga dalil na ito nga ay hindi wajib, ito yung wisdom kung bakit hindi nga talaga ginawa o dinulot ni Allah na wajib ang pagkakaroon ng witness sa pagbebenta. Alhamdulillah. Pero kung kinakailangan, di syempre, kung kinakailangan, di magkaroon ng witness, inshallah, pero hindi sa lahat ng bagay. Hindi sa lahat ng bagay, inshallah. Pero nga, lakin in kana al-ma'kudu alihi minas safaqat al-kabira al-muajjala al-thaman, al-muajjalatu al-thaman, mimma yuhtaju ila tawthikin fayanbagi kitabatu dhalik wal ishhadu alayh. Yun nga. Pero kung sa mga malalaking mga kumbaga pinagkakasunduan nila na maibenta at mabili na mga halimbawa mga bagay-bagay na may malaking halaga o kaya ay yung bayad niya ay muadjala. Kumbaga, halimbawa, katulad doon sa nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanina doon sa kabayo, hindi niya binayaran agad. Babayaran niya kapag nakuha na niya yung pera doon sa bahay. At ano pang nangangailangan dito ng tawfiq? Hindi na translate ni Sheikh Salman itong yung muadjala. So yung safaqatul kabira al-muajjalatu as-saman, hindi niya na-translate yun. So ang tinutukoy doon, malalaking halaga, bagay na malaking halaga na kumbaga
iaantala ang pagbibigay o pagbabayad nito na kinakailangan ng tawthik. Tawthik, ibig sabihin documentation o kumbaga patunay na written o kaya may witness. So marapat na ito nga ay isulat. So bukod doon sa pagkakaroon ng witness, dapat magkakaroon ng kasulatan at pagsaksi dito. Anong hikmah, anong dahilan? Lirruju'i ilal wathikati idha waqa'a khilafun bainat tarafain. Nang sa gayon, meron silang babalikan, meron silang sasanggunian na dokumento o ebidensya o patunay kapag may nangyaring hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang panig, yung nagbenta at bumili. Babalikan nila palagi yung kontrata. Babalikan nila palagi yung kasulatan, yung kasunduan, insyaallah. So ito'y para doon sa mga malalaking mga pagbebenta. Alhamdulillah. So makikita natin sa banala, itong bagay na ito, bago lang to na imbento ng mga tao. Kumbaga sa sa batas ng tao, sa konstitusyon ng Pilipinas at sa anumang provision na meron dito pagdating sa mga usapin ng sales, ng pagbebenta, pagbili, yung pala social contract, yung tawag dito, social contract, mga panlipunan na mga kasunduan. So sa Islam, nauna na ang Islam na magkaroon ng ganitong mga batas. Pero ang tao, yung mga pinagyayabang ng mga tao na kanilang mga konstitusyon o yung kanilang mga batas, yung kanilang mga Republic Act, kung ano-ano, wala yan. Nauna pa ang Islam ng napakahabang panahon bago pa nila naisip yung mga pinagyayabang nila na pagiging abogado nila. Si Allah, na Panginoon ng mga tagapaglikha, inilatag na niya ang batas kung paano magiging mahusay na makakapag-transact ang mga tao sa isa't isa sa pagbenta at pagbili. Kaya nga sa banal itong bagay na ito, di ba? May kinalaman ito wala itong kinalaman sa akida. Wala itong kinalaman sa, kumbaga, gawaing pagsamba. Muamala na ito pang-araw-araw na gawain. Pero hindi ba kapag nalalaman natin ang mga bagay na ito, tumitibay pa rin lalo ang ating pananampalataya. Kasi nakita natin, subhanallah, si Allah, panahon pa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga 600 CE, bago pa man na-imbento ng mga tao yung kanilang mga pagsasabatas, ay meron ng batas si Allah kung paano tayo magbebenta at bibili. So, ibig sabihin, hindi ito nanggaling liban na lamang sa Panginoon ng mga tagapaglikha. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, negosyante siya. Pero may isip pa ba niya ang bagay na ito? May isip ba ito ng tao? Posible. Pero sa ganitong kalinaw na pagsasabatas, manggagaling lamang talaga ito sa Panginoon na nakakakilala sa kanyang mga nilikha. Na nakakakilala ng mga tao. Meron sa kanila mandurugas o manlalamang. O nakikilala niya na meron sa kanyang mga nilikha na makakalimutan niya yung pinagkasunduan nila. O kaya sinabi ni Allah, pag magbentahan kayo, magkaroon kayo ng witness at magkaroon kayo ng kasulatan. At kung maliliit na mga pagbebenta, walang problema kung wala ng witness o wala ng kasulatan. Alhamdulillah. So napaka-inam na magpalalim ng kaalaman sa Islam. So tingnan nyo, muamalan na lang ito. Bagay na walang kinalaman sa ating akida o mga pinaniniwalaan. Pero nang nalaman natin na ganito kadetalyado ang relihiyon na ito, mas naniniwala tayo. Mas tumitibay ang ating paniniwala, pananampalataya ng relihiyon na ito ay nanggaling kay Allah. Hindi ito relihiyon na inimbento ng tao. Hindi ito relihiyon na gawa-gawa lamang. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.